Yo guys, ito na pala yung part 4 ng ating DIY camper truck. At ngayong araw pala ay pupunta kami sa Polylight San Jose para bumili ng aluminum composite panel na gagamitin nating pang-walling sa ating camper truck. Pwede ba pangkat dyan, Kuya Blade? Yung cutter. Cutter sir, Pwede. Ang malambot lang to sir eh. Pagka kinatin mo yan, make sure mo lang sir na siguro kalahati. Tapos yung ibang technique ginagawa dyan, Dinidiinan na. meron siya patigas dito, ano? Dinidiinan na sir, kailangan pag dininan mo, sabay. Tsaka kailangan siya mas malalim para pag ginano mo, hindi siya Mabibiyak. di ba mamaya? Cutter lang sa ginagamit dito. Cutter lang. Sir, ano nang name nyo, sir? JM sir, JM. JM, tapos kayo, sir? RJ. Thank you kay Sir RJ, tsaka kay Sir JM. Ito, mababait na staff dito sa Polylight San Jose. At dumaan na nga rin pala ako dito sa Handyman para bumili ng gagamitin nating band sa ating composite panel. Bali, ang gagamitin pala nating band is builder's band. Bali, ito kasi yung sinuggest ng isa nating kaibigan na magandang pang band sa aluminum composite panel. Bago pala ako mag-umpisa mag-walling ay pininturahan ko muna ng primer itong ating frame. Nang sa ganon ay hindi ito agad kalawangin at mas tumagal ang ating frame. At ayun, bali, tapos na natin siya primeran. Papatuloy na lang natin siya ng magdamag. Tapos bukas pwede na tayo maglagay ng walling. Yan. Nagkalas ng ganito. Secret. Ang sukat pala nito guys is 4x8. 4 feet yung lapad at 8 feet naman yung haba. Sukat lang din siya ng plyboard. Kamu side.
Bukod pala sa builder's band ay gumamit din ako dito ng 3M na adhesive tape para mas mabilis natin siyang mailapat at hindi siya mag-slide.
Ayun, bali tapos na tayo mag-walling. Ang next pala natin gagawin is mamasilyahan natin itong mga gap. Itong mga to. Hindi kasi maiwasan talaga yan magkaroon ng gap. Kaya ang solusyon natin dyan is mamasilyahan natin para hindi siya halata na may biyak. Ito pala yung gagamitin nating body pillar. Ayun guys, tapos na natin lihain yung minasilyahan natin. Ayan. Tapos ngayon, pa-primeran na natin siya. Para pala sa hindi mga nakakaalam, di pa pala ako ganun kagaling pagdating sa pagpipintura. Talagang sinusubukan ko lang lahat ng aking makakaya. Nood-nood lang sa YouTube, ganun ng mga tutorial. At sinusubukan ko lang na gawin ng mga bagay-bagay na mga ganyan. Sabi nga nila, paano mong malalaman kung di mo susubukan? Kaya ako, subok lang ako ng subok. Pero yun, kinakaya naman, saka nagagawa ko naman na maayos. Kaya huwag kayong matakot sumubok. Lahat naman ng bagay natututunan. Tao lang din naman tayo, di ba? At yun nga, bali sinimulan ko munang primeran itong mga dugtungan para makita ko kung meron pang mga malalalim na kailangan pa nating masilyahan. At ayun, bali tapos na pala natin primeran itong mga dugtungan. Bali may nakita pala ako ditong medyo malalim pa kaya minasilyahan ko ulit. Bali nagsimula na nga pala ulit ako dito maghalo ng primer na ibubuga natin sa ating buong camper. Ang gamit ko palang primer dito is Gilder na epoxy primer. And ang ratio nito is 3:1:1. 3 parts ng primer, 1 part ng epoxy catalyst and 1 part ng acrylic thinner.
Bali, tapos na pala tayo mag-apply ng primer. Papatuyuin na lang natin to ng magdamag. Then, lilihain natin ng pino para maging smooth. Yan. After palang matuyo itong primer ay i-wet sanding naman natin ito. Bali gamit ko pala dito is 800 grit na liha. Tapos tubig na may dishwashing liquid. After pala natin itong maliha, ay binugahan ko na ito ng ating base paint. Bali, first coat pa lang pala to at manipis lang muna yung buga natin para hindi huhulas. Ayun, bali natapos ko na rin pala itong pinturahan. Kahit medyo ginabi tayo, pinilit natin itong tapusin. Number 10 na natin to. Excited na rin kasi akong isampa to sa ating truck eh. Gusto ko na makita yung itsura niya kung paano siya nakasampa sa truck. Bali, ang color pala nito is pure white na semi-gloss. Yan na yung napili kong kulay. White na rin. Para terno na rin doon sa ating unit. Ayun na nga, bali nagtawag nga pala ako dito ng mga kasama kong magbubuhat para maisampa itong camper sa aking truck. Shoutout pala sa mga tumulong sa aking maisampa itong camper sa aking truck. Thank you so much sa inyong lahat. I love you all. And ayun nga, finally, naisampa na rin namin sa wakas. Napakaangas! At sa pag-bracket pala, ay ganito lang yung ginawa ko. Bali, gumamit lang pala ako dito ng stainless na bolts and nuts kasi hindi ito kinakalawang. Itinest drive ko na rin nga pala para malaman natin yung bigat at yung laro ng shock. At sa ngayon, goods naman. Kaya no problem. At sana abangan nyo pa yung mga susunod kong video at sana pakisupport na rin ang aking Facebook page at YouTube channel. Hanggang dito na lang. Bye bye!